Hello everyone, good evening. Ay, good morning pala. Kasi time check tayo, almost 2 a.m. na. But until now, gising na gising pa rin yung aking diwa dahil sinumpong naman yung aking sakit na insomnia, guys. Ang hirap, may sakit na insomnia talaga. Lalo na pag sinumpong ka. Anyway, guys, dinelete ko na yung post ko kanina na kailangan ko ng part-time na mga waiting visa. Actually, nakahanap na ako. At least, finally, nakahanap na ako, guys. Buti na lang kanina, na-message ko si, anong pangalan nun? Siya na yun. Kalimutan yung pangalan. Si Stella. Buti na lang naalala ko siyang message kanina kung meron siyang kakilala na finish contract na kaya gusto niyo mag part-time is meron siyang ni-recommend sa akin. Kasi itong si Rose na ni-recommend ko kay Ma'am Annie is malapit nang lumabas yung visa niya. Tsaka nag-message siya kaninang umaga na sabi niya, ate, bukas alis na ako rito, pagpaalam mo ako kay Ma'am Annie. Kasi nagkakasakit na ako, sabi niya. Hindi ko alam kung ano nangyari dun sa batang yun kasi mula lang umalis si Kuya Edgar is medyo nagkasakit na siya. Nilalagnat tsaka inuubo. Kasi nung May 9, si Kuya Edgar kasi yung dati nilang helper nila Ma'am Annie. Pero nung May 9 is umalis na siya, umuwi na ng Pinas. So naiwang mag-isa si Rose. Dahil wala siyang kasama, guys, nabuboard siya doon. Gusto na niyang umalis doon. Nagpaalam sa akin, ay pagpaalam ko na kay Ma'am Annie. Pero sabi ko naman sa kanya, nangako ako kaninang umaga na stay calm, be patient. Sabi ko sa kanya, maghahanap ako ng makakasama mo dyan. Hanggat hindi pa lumalabas yung visa mo, just stay there. Sabi ko kay Rose, maghahanap ako ng magpa-part-time na makakasama mo, sabi ko sa kanya. Pero actually, guys, wala pang nakakausap. Nung nag-promise ako kay Rose kaninang umaga, wala pa akong nahanap. Pero yun, guys, meron akong nakita, meron akong nahanap finally. So, I'm so happy. Tuwang-tuwa ako, binalita ko kay Rose kanina, tinawagan ko siya lang. Masama talaga yung pakiramdam niya. Itong si Mati, guys, is nirecommend siya sa akin ni Stella. Inirelease siya ng amo niya. Actually, sa August pa matatapos yung kontrata niya, yung visa niya. Kaya lang, in-early release siya ng amo niya. Kasi dumating na yung kapalit niya. Hindi ko alam kung anong nangyari, bakit may kapalit agad, hindi pa natapos yung kontrata, o diba? Pero buti na lang, hindi kinat nung employer yung visa ni Mati. So, pwede pa siyang, may 3 buwan pa siya, guys, na pwede siyang magtrabaho. After that, pagtapos na yung visa niya, pwede na siyang maghanap ng panibagong employer. So, guys, I'm so happy kasi pag wala na si Rose doon, pag lumabas na yung visa niya at alis na si Rose doon kay Ma'am Annie, andyan si Mati, nakapalit niya. So, pagdating ng anak ko, siya na yung makakasama niya. Siguro, maybe end of the month of May or first week of June, darating yung anak ko, hindi ko alam. So, bale, madadatnan pa siya ng anak ko pagbalik ng anak ko rito. So, siya na yung makakasama niya. Kasi itong si Edgar, itong si Cesar, na nirecommend ko also kay Ma'am Annie, na makakasama ng anak ko is, i-release siya ng amo niya ng June 30. So, first week of July, magsisimula si Cesar doon kay Ma'am Annie. So, syempre, pag sa June na yan, walang makakasama yung anak ko. Buti na lang, andyan na si Mati. Maantay niya si Mati, maantay niya yung anak ko. So, may makakasama rin sa wakas yung anak ko habang wala pa si Cesar. Oh my gosh, I'm so happy talaga. Gusto kong pumunta dun sa DB Boca.
gusto kong pumunta doon sa DB bukas kasi Mother's Day, di ba? Gusto kong i-greet si Ma'am Annie ng Happy Mother's Day. Tsaka gusto kong magbigay sa kanya ng rose, ng bulaklak. Kaya lang, ang layo. So, tingnan ko na lang kasi si Rose, mag-off bukas, pupunta siya ng, ano ba yun? Central, to meet someone, and pick up daw sa order niya. So, pwede kong ibigay sa kanya yung flowers para kay Ma'am Annie. Kasi, napaka ko bukas. Sana magkaroon ako ng time. Kasi bukas, hanggang 11 o'clock ako sa church namin. 12 o'clock, uwi kami ni Beshi dito sa dorm, kakain, managlalans, and after that, hindi ko alam kung pupunta ako dun sa amo ko at kay Popo para magbigay din ng bulaklak. Hindi ko alam, guys. I hope may time ako mamaya. Kasi gusto ko silang bigyan ng bulaklak. Mother's Day. O, di ba? Excited ako. Actually, wala akong pera. Pero gusto kong magbigay, di ba? Para naman maging happy sila. Yun nga, may nagyan nga ako ng alaga ko ng gift, the perfume. So, gusto ko rin bigyan si mom ko ng flowers siya kasi Popo. Gusto ko silang i-surprise. Kaya iniisip ko, Diyos ko, paano kaya hindi ko alam kung paano yung magiging oras ko bukas kasi hindi ko alam kung wala pa namang message na may pamamahayag o ano. Hindi ko alam. Ay, nako. I'm so excited. Excited ako na magbigay ng mga bulaklak para sa aking mga mahal sa buhay dito. Parang ilang beses ko palang na kasalamuha si Ma'am Annie is parang ang gaan-gaan ng pakiramdam ko sa kanya. Siguro dahil siya ang employer ng anak ko. O, diba? Pasip-sip tayo. Anyway, bye guys. Matutulog na ako. Gusto ko na matulog kasi maaga akong gising bukas. Gigising ako ng around 6 o'clock and then magluluto ako ng rice para pa sa pagkain namin nila Beshi ng lunch. Yun. I need to sleep now, guys. Good night. Don't forget to follow my page. Ayan na, delete ko na. Huwag na kayo mag-message. Hindi ko na kailangan ng part-time. Thank you.